summer is over in a flash and you're on your way. But some part of me is hoping for tonight, it's not too late. Alas 12 ng tanghali at stop over muna kami. Alam niyo na kung saan lugar to. Bakit ng Tagaytay? Uy! Taray nitong tatlong to. Itong Tres Marias ang kasama ko ngayon eh. Ato, masaya na naman si Kopi kasama ang kanyang nanay. Nanay! Ano, okay na? Malungkot sa bahay eh. Sinama ko, ito muna ang tatlo. At nung nakaraan naman si Jarvis ang kasama natin eh. At sa gagawin nating biyahe pa norte, si Jack naman yung makakasama ko eh. Kaya hindi ko na muna isinama. O dyan lang muna, kakain lang ako. Tanghali na. Nay, ano nga po? Isa. Paris po. At ang pupuntahan natin ay dun sa Impression Print Shop kung saan kukunin ko kasing yung sticker. Yung bagong sticker natin na na naandun na si Guapa. Tsaka kasama yung mga batuta. Medyo malayo-layo pa. Mga 1 oras na lang naman. Thank you, Nay. Talagang pag nadaan ako dito, dito na ako nakain ng tanghalian pag inabot na ako. Kasi ang gandang kumain eh. Kitang-kita mo talaga yung view rito eh. Doon sa parting yun, yung Batangas, umuulan yata ron. Umalis ako sa bahay, umuulan. Pero pagdating dito, mainit na, maaraw. Buti na kamo, nakasando lang ako. Maayos na. Nalimutan ko pala na meron pala akong Milo dito. Kanina, mainit pa to. Ewan ko lang kung mainit pa to. Wala nang init. Lagyan ko na lang ng yelo para maging ice. Tabi dyan, tabi. Padaan mo na. Ang dala ko lang ngayon sa ating cooler ay, ayan, Yakult, chocolate. Regalo sa akin ng asawa ko. Mga regalo sa kanya ng bata. Ako ang nakain pagka mga chocolate ang regalo sa kanya. Ilan lang naman dala ko. Tapos, kimchi, siomay, at saka, ayun lang naman ang mga dala ko. Kung sakali mang kulang pa tong mga dinala kong to, may mga madadaanan naman tayong Alphamart or Dali, doon na lang. Buti na lang may dalang yelo. Dagdag pa. Ayan. Pahipahinga muna ng konti. Pinapahinga ko rin naman si Guapa. Umuulan na dun. Uulan dun, oh. Suot ko na yung aking bagong saklob. Dumating na yung order ko eh. Meron pa akong in-order eh. Hindi pa tapos. Kung kayo ay interesado nga pala sa saklob na suot-suot ko, yung ganito. By Crown Manila. Ito yung mga sinusuot ng mga nasa flip top kung nanonood kayo. Yung mga rapper dun. Pre-order kasi dun eh. Hindi katulad ng iba na pagka yung gawa na sa kanila ibebenta doon. Maglalabas sila ng sample design tapos o-order kayo, down payment, and then pagkagawa na sa kanila ipapadala, syempre yung fully paid muna yung mga uunahin nila. May nag-comment kasi ang dumi-dumi na raw ng saklob ko. Yun lang yung saklob na nagamit ko lagi. Ang ilalim kasi kulay puti yata yun or gray. Dumihin, ito black. Tsaka nagkaroon na rin kapalitan ba. Okay na, Guapa. Hakit na ulit tayo. Ayos na. Chimo kang maarte. Talaga namang pag sinanay ang kasama, laging gusto ikatabi ha. Obe, saya, happy nanay. May malungkot ka lagi sa bahay. Ay, tara na. Okay. Let's go. Akyatan na naman. Kung nakikita nyo nga pala, yung mga gamit kong ilaw sa camping, chinacharge ko. Ayan, mga nakasabit. Yung 4. Tapos yung maliliit ko, ito, nandito sa may taas naman. Nagdidikit ko dyan. Magnetic naman yan eh. Anong oras ba? Alauna na pala. Alauna. Meron pa tayong isang oras mahigit. 36 kilometers. Para makarating dun sa Impression Print Shop. Kila Sir Marlon at kila Madam. Na silang nagpo-provide ng ating sticker na pinamimigay. Uy, Jimny! Lagi ako nakakakita ngayon ng Jimny ah. Gusto kong Jimny. May kulay red bang Jimny? O kaya violet? Kung wala man, edi papalitan ng kulay, di ba? Kasi tara na muna at medyo malayo-layot. Mataas-taas pang akyatin ang aming gagawin. Let's go! Aywa! Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah,
At inabot na tayo ng gabi dito sa mismong, ayan, suot ko na, Impression Print Shop. Yung nagpo-provide sa atin ng sticker. At kasi, nakita nyo naman yung pinagawa ko. Ayan, meron na siya nakalagay na private. Para na sa ganun, hindi na tayo pinapara pag sa mga Antipolo at saka dito sa mismong Tagaytay. Kasi minsan nakala na mamasahero ako. At para maging pamilyar na rin kayo kay Guapa, pinalagyan ko na rin ng sticker natin dito. Siyempre, Boss Marlon yan, Impression. Napakalupit. At kaya rin tayo inabot ng gabi dahil nakikita nyo naman ay nilagyan na rin ng tint dito sa may ibabaw at saka dito sa ilalim. Nasa ganun, pagka yung sobrang tirik yung araw, eh hindi ako masusulo. Ayan, maraming salamat kay boss. At magpapaalam na rin naman ako. Ayun o, yung may gawa o. Hindi ka ayaw magpakita eh. Ayaw daw magpakita eh o. Eh nakita ka na, wala ka na magagawa. Isa pa lang yan eh. Salamat ha. Okay, thank you. Thank you. Ingat kayo tol, ingat. Oh, ay saka ko nga pala. Pakita ko na sa inyo yung sticker. Iilan pa lang naman to, pero sa susunod, madadagdagan naman to, di ba boss? Yeah, manataglagan. Ayan. Ito, yung tuktok. Yung iba rito, wala yung mga batuta, pero iba meron. Eh siya, kung anong mapabigay sa inyo, eh tanggapin nyo na lang ha. At dala-dala natin to sa Zambales at sa mga gusto ng bagong sticker. O, sabihan nyo lang ako para magkaroon din kayo pagka nakita tayo. Boss, maraming salamat ha. Thank you. Ingat kayo. Sige, salamat. Kilala nyo na si boss ha? Best friend kami. Talaga lang hindi mo pa rin kilala? Ha? Kanina ka pa nandito, naka-aircon ka pa. Yung dalawa, okay na yung dalawa eh. Si Mocha na lang talaga eh. Ay, maraming salamat din pala kay Madam. Yes, madam. Kay Jazz at saka kay Pimax sa pag-asikaso. Yun. Don Garage, yung may car wash dito. Sila yung nagkabit ng tint natin. Kailangan ako muna may unang dikit eh. Ako muna dapat meron. Yun no? Ito, walang aso to. Oo. Paano boss? Larga na ako Sige, uy. Salamat ha. Oo, ingat ka ha. Sige. Uy! Uy! Paalam na, uy! Tundal. Sige. Andahan ko dito sa likod, no? Sige. Naka-offline map na yan. Offline maps na to. Hindi na ako masusulo nito. Pero yung view mo, okay naman. Okay naman yung view. Kita ko naman. Babay na daw mo ka. Best friend kayo, ha? Okay lang din naman na inabot ako ng gabi at ang sarap ng kwentuhan eh. At maraming salamat pala, Madam Boss Marlon, sa inyong patanghalian or merienda, kung ano man yun. Okay. Yung kanin at saka napakasarap na Hungarian sausage yun. Maraming salamat. So ang pupuntahan natin, sabihin ko na sa inyo, ay Kabyang Tunnel. Dapat kaninang umaga, kung halimbawa maaga man tayo nakaalis, pero doon talaga destinasyon ko. At dahil gabi na rin naman at ang mga campsite ay hindi na tumatanggap ng late check-in, eh di try natin doon tayo sa mismong Kabyang Tunnel. Natatakot ba kayo sa Kabyang Tunnel pagkagabi? Huwag kayong matatakot. Huwag niyong iisipin na nakakatakot. At kung ano man ang mga napanood nyo dati na mga nakakatakot, iba minsan kasi ano lang eh, for content lang, scripted eh. Pinapanood ako dati nun yung nakamotor. Yung iniwan yung motor, bumalik pa. Nakakita na ng kung ano. Pero ngayon, susubukan lang naman natin. At meron naman akong kasamang 3 sa likuran ko na siyang talagang makakaramdam ng mga kung ano man meron doon. Medyo malayo-layo pa itong babiyahihin natin. Halos 1 oras and 19 minutes, 42 kilometers. Kung halimbawa man dumating ng oras ay alas 9 or alas 8, mag-alas 8 na pala, ay pakakainin ko muna itong mga batutang to. At ako rin naman ikakain din. Titigil tayo kung saan man. Okay? Pero hindi naman muna dito at masyadong maraming sasakyan dito eh. Malaman natin kung anong mangyayari sa mga madadaanan at kapag ka naandun na tayo sa mismong Kabyang Tunnel. First time ko makapag-ride ng gabi doon. Yung iba talagang ginagawa ng gabi, ako ngayon lang. G kayo? Ay, G kayo kasi ako lang naman ang nandito eh. Pero kaya naman yan. Hindi ako kinakabahan. Approaching Maragondon. 8:51 ba? Mag-alas 9 na pala. 14 kilometers pa bago natin marating yung Kabyang Tunnel. Baka nagugutom na itong 3 alaga ko sa likod ha. Hoy, Mocha, gutom na? Sige, titigil muna tayo saglit kung saan dito para kumain kayong 3. At try ko na rin na kung halimbawang pwedeng magluto, maglaga lang ako ng itlog. At ang kakainin ko na lang ngayon ay yung aking Ice Tapa Flakes Gourmet. Nalimutan ko palang bumili ng kalamansi. Sana yung siomay na yung kakainin natin yung ulam.
Panay sarado na yung madadaanan yata natin dito mga tinda-tindahan na. Lumawak na yung kalsada rito. Kita nyo pa rin ba? Kahit na tinted na tong ating sa may taas at saka baba na windshield. Ako medyo naninibago pa ako eh. Kasi ito lang yung kita sa atin eh. Pagka pala, bawasan ko yung yung tint. Yung taas at saka baba para kahit paano lumaki-laki yung nakikita ko. Pag dinaretso na natin to, Kabyang Tunnel na to. Eh, may nakita ako dito Dali. Dito na lang tayo sa parking lot para maliwanag. Oh, yeah. Nag-download na rin naman ako ng offline maps. Kasi alam ko, pagdating natin doon, kung saan man bago mag-Kabyang Tunnel, eh wala nang signal doon. Shhh! Tumigil! Tingin naman ito. Tumigil na. Kakain na. Tumigil na. Ito na yung nyo, pagkain nyo, oh. Nalagyan ko na lang ng pampagana. O, dry lang muna, tsaka sausage, ha. Ano mo ka? Kasi may ikaw, gutom na. Wait lang. Kopi, ito iyo, kopi. Oh. Kain na. Muna na kayong kumain. Mamaya ako. Maglalaga pa ako ng itlog. Tapos, ko na lang yung bigas. Para mamaya, okay na. Inom muna ako. Nauuhaw na ako. At inakit ko yung tuktok eh. Kinuha ko yung lutuan. Ay, buti na lang kahit saan ngayon meron ng Dali tsaka Alphamart. Ang dami ko nadaanan kanina ay kaso ang daming tao sa labas. Siyempre nakakahiya rin naman. Eh buti dito, wala nang gaanong tao. So may binili akong bagong lutuan. Mas malakas to tsaka mas mabilis tayo makakaluto rito or makakapagpakulo ng tubig. Saglit lang naman po. Sana naman po ay pwede. Kailangan lang po talaga. Tingnan nyo. May lima. Akala mo ito yung 5 burner. Yan lalabas yung apoy. Ito palang nabili kong to. Wala pala siyang igniter na nandito sa mismong lutuan. So hiwalay yung mismong igniter para mag-apoy. Pero okay na din. Ganito pag i-ignite oh. Oh. Lakas oh. Lakas ng apoy. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung apoy oh. Meron pang mas marami dyan na ganyan eh. Ito na lang yung in-order ko, mas mura eh. Tapos ito, pwedeng ibuka. Kung halimbawa, mas malaki yung mismong isasalang na kaldero or kung anumang lutuan. Pero pagka ganyang maliit at hindi abot, pwede naman nakatiklop lang. Tingnan natin kung gaano katagal bago kumulo. Parang ang bilis nga yun. Ayun tama, nagbubula agad kasasalang lang natin yan ha. Ito namang igniter na to is kasama naman to dito sa mismong lutuan na to pagka binili. Ayos, kumukulo na kagad. Hoy, Moka, tumigil na. Talaga itong mga alaga ko to, makakita ng kung ano-ano eh. Ano yung tahol. Shhh, tumigil! Moka! Ito sigurado, mabilis lang maluluto tong itlog na to. Ito yung binili kong itlog nung sa sa Alphamart pa. Ay! Ito pwede pang gamitin eh. Pagka bumili ulit ng itlog. Yeah, okay na siguro to. Halos pumutok-putok na yung mga nilaga kong itlog. Malamig na kaya to, pwede na itago. Doon ko na lang balatang kung saan ako kakakain. Di pa nagkasya ang 4. Umangat pa oh. Di pa magkasya yung 4. Ayun, kasya pala 4. Yung 2 na lang yung hindi. Luto na ba yung kanin? Luto na. Mamaya, meron na. Ikakainin na. May mga dumadaan pa palang bus dito. Sa ulog. Talagang maingay itong tatlong to. Hindi na tumigil. Kada may makikita talaga eh. Okay na naman siguro. Hindi naman ganong mainit eh. Yung tipong masusunog yung yung pinaglalagyan. Hoy, tumigil na. Okay na, nakapagluto na ako. Tapos na kayong kumain ha. Okay na. Anong oras na ba? Aba, mag-alas 10 na pala. 9:50 ng gabi. 24/7 ba ang Dali? Kasi kanina parang nagsasara na si ate. Mag-chocolate na lang muna ako. Buti na lang pala, may dala akong chocolate. Subo ko na nga lahat. Para diretso na tayo dun sa Kabyang. Dadiretso ba tayo? O dyan na lang?
Pag dumiretso tayo, wala nang atrasan to ha. Doon na talaga. Siya, tara na. Diretso na talaga to. Talagang wala nang atrasan to. Okay na kayong tatlo ha, kumain na kayo. Meron pa tayong 9.9 kilometers or 13 minutes. Pag nawala na ng signal, ibig sabihin, malapit na tayo. Let's go! Yung mga nadadaanan na akong checkpoint ha. Kanina, meron din. Ito, meron din. May nabiyahe pa pala ng gantong oras na bus dito. Alas 10. 5 minutes or 4 kilometers. At madilim na itong mga dinadaanan namin. Oh. Pero maganda yung kalsada ha, aspaltado. Tulog yata yung tatlo kong alaga ha. O tulog na. Sarap ng hangin, ang lamig eh. Oops, dahan-dahan. Accident prone area nakalagay. Pasalubong na tricycle. Parang kailangan kong mag-hoodie jacket, ang lamig ah. Mamaya. Ang dilim. Walang kailaw-ilaw dito ba? Wala man lang kaposte-poste, panay ano lang. Reflectorize. Akyat baba, akyat baba. Ito na nga. Wala nang signal. 1 bar na lang yung signal nung ano ko, nung isa. Nung smart. Yung globe wala na. 3 kilometers. Panay kuliglig lang ang naririnig ko dito ah. Yung ibang mga dumadayo rito ng night ride sa Cabiang Tunnel, grupo-grupo. Pero tayo solo. May sinusundan ako, tapos may sumusunod din sa akin. Cabiang Tunnel din kaya punta nitong dalawang to. Saan yung may lilikuan? Alam pa may lilikuan, hindi tayo pwede magdire-diretso eh. Umano na yung aking ano eh. Oh, grabing kurbada. Ito na yung mga malupitang kurbadahan dito. Parang Mount Palay yata yung ipinin ko, hindi yung Cabiang Tunnel. Walang niya ka. Cabiang Tunnel. Oh, mali nga. Mali nga yung napin ko. Meron pa pala tayong 3.7 kilometers. 6 minutes pa. Kaya pala malupit ang mga kurbadahan na pala hindi dinadaanan dito. Dito yung may mga unggoy-unggoy eh. Kotse pala itong sinusundan ko. Kasi kanina may overtake sa akin na SUV. Tumigil ako saglit dito sa may yung lilikuan. At meron na ditong karatula na nakalagay Cabiang Tunnel, kaliwa. Nasugbo, kaliwa. So dito na yung kakaliwa. Alam ko pag dinaretso kasi to is yung kampo na yata ng militar. Matarik to eh. Oh, tulog na tulog ang tatlo kong alaga. Sumuka pala igising. Konti na lang, 3.1 kilometers. Nung huling punta ko ng Cabiang Tunnel, ang alam ko dito sa may mga tabi-tabi ng kalsada, may mga parang kubo-kubo. Tingnan natin kung meron pa ngayon. Buti pa dito, may ilaw oh. Aba, at may bukas pang tindahan. Yan ang the best doon oh. Ayos yun ah. Ito, malapit na. Konti na lang, 650 meters. Pagkatapos nitong pangalawang tulay na to. Tanda ko pa yun eh. May bukas pa ang mga tindahan dito oh. Ayos ah. Ano kayo, bukas pa talaga o talagang wala lang pansara? Yung pantaklob dun sa mismong tindahan. Ito na yung Cabiang. Nararamdaman ko na, ito na nga oh. Ayan oh. Oh, di ba? Tunnel clearance 4.85 meters. Na nga tumigil dito. Wala yata tayo pwedeng dito, tulugan or yung paglagpas mismo ng Cabiang siguro. Ito na, Cabiang na to eh. Diba? Tabi lang muna tayo dito. Okay, we're here, Cabiang Tunnel. Yun oh, Cabiang. Dito na tayo. Night ride, solo night ride. Kasama si Guapa at ang aking tatlong Marias. Yun oh. Boom. Nice one. Dito kaya sa tabing to, pwede kaya dito? Parang pwede naman dito eh. Maghahamok lang naman. O kaya dun oh. Hamok-hamok lang naman tayo eh.
Alas 11 ng gabi at hinihintay ko lang din matapos kanina yung mga nagpipicture dito sa Cabiang Tunnel. Yung mga nag-night ride dito. Meron dito kaninang nakaparada na sasakyan. Napakwenta ko kay Sir Lomar. Sir Lomar, salamat po sa kwentuhan. At nakahanap na rin pala ako ng pwesto rito. So dito sa tabing to ng Cabiang Tunnel, ayan. Ito may nakaparadang kotse. Ngayon, dito ako maghahamok. Ito, may puno rito. Dito ko na lang itatabi mismo yung aking tuktok. At gantong oras pala, alas 11, may mga nagra-ride pa rin pala para magpicture dito sa mismong Cabiang. 11:15 ng gabi. Ato, tulog na yung dalawa. Si Mocha ang ingay pa. Oh, ba't nagising nanay? Sige, tulog lang. At ako'y kakain na muna dito habang nanonood ng mga nagpipicture sa Cabiang. Bilig na yung buwan, no? Dami pa nadaan. Mamaya tayo po pwesto ng ating tulugan. Mamaya tayo sariling sikap na picture. Kakain ako, nagugutom na ako. Hindi pa nakain ng hapunan. $11:53. Sa wakas, tumahimik din ang lugar na to. Ang dami nagpicture tapos mga nagbombahan doon sa loob ng tunnel eh. Wala nang gaanong tao. Solo na natin. Kaya, it's time. Tayo naman na magpicture. Di lang sila ba? Nandito na tayo eh. Okay, all good. Buti nakapag-picture na. Bago dumating yung may mga isang grupo dito. Teka lang, tatabi ko lang. At sila naman. Oh, hiramin nyo ba? Spotlight lang ako yan. Uy! Tumigil na. Pure yan lang. Ha? Pure breed. Shih Tzu po. Lang sila. Uy, tulog na. Alauna na madaling araw at tumahimik na wala nang gaanong tao siya. At okay na, nakapwesto na ako. Oh, tabi tutulog na rin. Bukas na lang ulit. Kung ano itsura dito, hindi ako makapagpalipad ng drone at walang GPS, hindi ko maipalipad ng mataas. Siya, paano? Good night. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Aywa. Alas 6 na pala ng umaga. Lamig ka ba? Napamedyo ako nung hindi oras kagabi. Shhh! Hello? Musta? Sarap tulog? Ganyo Dami agad tao, alas 6 pa lang nagpipitsura na dito. Alam mo ka, ingi-ingi mo naman mo lagi kang ikaw eh. Inom tubig, ha? Inom. Ilan na bang wiwi ang mo, Mocha? Diaper mo. Si nanay, tinatanggal kasi, yung kanya eh. Mapagpainit ko muna ng tubig para makapag-Milo. Naisip ko pa kung kakainin ko na natira ko kagabi. Painit na tubig. Diba?
Kahit saan pwede na tayong manirahan. Matulog, kumain. Kompleto naman sa gamit eh. Parang gusto kong bumili ng yung tinitinda ni Kuya dito. Mga pastillas, mga ganun ba. Di ko lang alam kung magkano. Pero mamaya, bago tayo umalis. Tama, itlog lang muna. Mga tayo. Alas 8 tayo aangat dito. Binalatan ko na yung natitirang 2 itlog. Pero pang mamaya ko na to. Kumulo na ang akin. Oh, okay na yan. Napadami pala yung tubig ko na pinakuluan. Magang-maga, ganyan po dito. Mga nagpipicturan. Yung mga lamesa pala dito ay yung sa mga nagtitinda. Mahamog pala dun. Ay, sana kasama ang bebe. Ano? Ingay-ingay mo. Oh. Mamaya ha. Uminom na ng tubig. Mamaya kakain. Ligpitin ko na to. Para mamaya good to go. At parang umaambon-ambon. Pero wag naman sanang lumakas yung yung ambon. At magbubukas na rin dito sa harap ng ng tindahan. Grabe naman makabomba yung kotse. Oh. Okay na. Alis na tayo mamaya. Naingayan na kayo? Ha? Maingay na? Mamaya, alis na tayo. Wait lang. Magliligpit lang, Daddy. Weekdays naman ngayon, pero ang daming tao. Akala ko tuwing weekdays, walang gaano. Ang daming tao ngayon, ha? Ano, Kopi? Maingay na? Ha? Mamaya. Butit mabilis lang itiklop tong altitude na hammock. Hindi ko na kailangan yung magtatatali-tali. Ipulupot mo lang kung saan. Tapos, lagay mo lang yung hammock, yung carbiner niya. Okay na. Diba? All goods. Kahit saan, pwede tayo. Ay, itago ang hammock. O, dyan lang, moka. Wait lang. Hindi ko pala nailagay yung nila, airbed. Pero okay naman, masarap din naman ang tulog ng tatlo. Kahit na medyo pabangon-bangon din ako, may mga dumadaan pa rin ng kahit alas 3, alas 4, alas 5, mga nagpipicture dito. Yung kagabi na kahit papano ay tahimik, ngayon ganito na para kaingay dito. Tsaka pagka gantong umaga ang kapupunta, magpipicture ka dito sa Kabyang, ang daming nadaang sasakyan. Ayan, bus. Ayan na, bus. 7:30 ng umaga. Lalarga na tayo. Uy, tumahimik na. Kopi, umayos ha. Lalarga na tayo. Mukhang ingay mo. Let's go. Buti tayo ng gaano rin tao. Tumaambon na. Okay. Ilaw pala. Yun. Nakadaan na si Guapa na ang Kabyang Tunnel. Hindi ko pa alam kung saan pa tayo dadiretso ngayon eh. Pero nasapin muna natin yung rito. Yung view na makikita rito. Pagtapos ng Kabyang Tunnel, yung dagat. Maaga pa naman eh. Okay. Para sa akin, di naman nakakatakot na mag-solo ride ng gabi dito sa Kabyang Tunnel at matulog. Yun nga lang, pagdating ng gabi hanggang madaling araw, ay may mga dumadaan at humihinto para mag-picture dito sa mismong Kabyang Tunnel. Pero all goods naman. Okay lang naman, at least nakaraos tayo ng isang gabi dito sa Kabyang Tunnel. At kahit papaano naman, nakatulog naman ako ng maayos. At itong mga alaga kong itong 3 Marias na to, mas masarap pa ang tulog sa akin eh. Pero good thing kasi kapag merong silang nararamdaman, sila yung nagsasabi sa akin, kumbaga tumatahol sila. At pagka ganun gumigising lang din naman ako saglit. At pagka nakita ko namang okay yung mga taong nasa paligid, diretso ulit ang tulog. Dito yung may checkpoint. Ito na nga yung may checkpoint.
Pagdating dito, ito na yung mismong dagat. Abay, umaambon pala. Oo, dito yung may viewpoint eh. Viewpoint. Woo! Ganda ng nakikita ko. Yung dagat oh. Meron ba ditong campsite na maayos? Kaso nakita ko kanina yung mga dumanin, hula ko mga magbi-beach yun eh. Sigurado dito yung mga mag-outing. Mahirap naman na maraming tao sa beach resort. Hanap na lang tayo ng campsite na ating matutulugan or matutuluyan ngayong araw. Ngayon ko na-appreciate yung ating tint. Kasi pagka umaga, kita nyo kita ko rin yung nasa mismong tint. Pagka gabi kasi talagang madilim. Ang mismong view ko lang itong nasa gitna na to. Pagka gabi. Daming aso. Oy, tumigil. Kagabi nung papunta pa lang ako ng Kibyang Tunnel, hindi ako nag-iisip ng mga kung ano-anong nakakatakot. Kasi once na mag-isip ako ng nakakatakot, powerful ang mind ng tao na tipong kapag ka inisip mo, kung ano yung gusto mong makikita mo. Kung ano yung gusto mong maramdaman, yun yung mararamdaman mo, di ba? Kaya pagka pupunta kayo sa mga lugar na akala nyo ay nakakatakot, huwag kayong mag-iisip ng nakakatakot para hindi nyo takutin din yung sarili ninyo. Ganun lang naman eh. Sa experience ko ngayon na solo night ride sa Kibyang, wala naman kung ano akong naramdaman or something eh. At saka yung pagtulog ko doon, ang nararamdaman ko lang pagka natutulog na ako is yung biglang lumalakas yung hangin. At ang naririnig kong mga parang akala ko yapak ng tao yung pagka naglalakad. Yung pala mga dahon lang. Ganun lang, guni-guni lang. Pero all in experience, masarap. Malamig nga eh. Ay maraming salamat nga pala sa Druid Project. At yung aking lamig na naramdaman kagabi naibsa naman kasi ito yung bagong padala nila. Camo red, camouflage na red yung design. Alas 8 ng umaga at wala pa rin gaanong signal dito. Hanap lang siguro ako ng signal para makapag-search ako ng ating pupuntahang campsite. Gusto ko sana rin pumunta ng Calatagan, kaso wala pa sa plano ko ngayon na pumunta sa parting dulo-dulo ng mismong Batangas dahil may mga kailangan pa tayong asikasuhin. Lalo ngayon na yung mga order ko sa Shopee dumating na sa bahay. Siyempre, bago tayo umalis ng Zambales, kailangan maayos ko na yung mga dala-dala ko. Siya paano, hanggang dito na lang muna at kita-kits ulit tayo sa susunod nating Tuk Tuk Life Camping Adventures. At kasama ko ang Tres Marias ng Tuk Tuk Family. Sana ay nag-enjoy kayo at na-relax din kahit papano at hindi kayo natakot sa aking vlog na to. Dahil ang purpose naman nitong ating video, kaya tayo pumunta ng Kibyang Tunnel ay para hindi kayo takutin, kundi i-share ko yung experience ko na wala naman dapat katakutan pag pupunta kayo kahit gabi. Okay? So ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa!